ang Good Morning Kapatid. Sa likod ng bawat kwento ng hirap at pagsubok, may pananampalataya ng hindi natitinag. Ang pagiging deboto ng Jesus Nazareno. Ngayong umaga po sa Dear Dimples, ito ang kwento ng buhay ng ating letter sender na isa ring deboto. Dear Dimples, ako po si Rickson. Deboto ng Jesus Nazareno simula pa 2005. Ang aking ama ang nag-udyok sa akin para mamanata sa Jesus Nazareno at nang siya ay namatay, ipinagpatuloy ko ang kanyang panata. Nagbago ang takbo ng aking buhay nang gumaling ako sa pagkakastroke at nabigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. At heto ako ngayon, Miss Dimples, nagpapatuloy sa buhay, sa gabay at panalangin sa poong Jesus Nazareno. Nagpapasalamat, Rickson. At ngayong umaga po, makakasama natin ang ating letter sender na 2 dekada ng deboto at namamanata sa Jesus Nazareno. Welcome sa Good Morning Kapatid, Rickson! Good morning po. Good morning po. Rickson, eto simulan na natin. May mga gusto ka ba munang batiin na iyong mga kapwa deboto or yung pamilya? Binabati ko lang po yung pamilya ko sa Marikina at sa Santa Mesa po. Ayun. So, ang inaakala kasi ng iba, parang halos lahat taga Manila o taga Quiapo ang mga deboto, pero hindi. Hindi Ikaw, po, ma'am. Taga Santa Mesa po, Santa Manila. Mesa, Apo. oo. Eto, paano ba nagsimula ang pagiging deboto mo sa Jesus Nazareno? Nagsimula ito, ma'am, nung sinasama ako ng lola ko sa Quiapo. Namamanata siya, sinasama niya ako, nagsisimba siya, ma'am. Yun po. Tapos, yung Ilang taon ka nun? Anong pinaka-earliest memory mo? mga ano po ako nun, ma'am. Sabihin natin mga 10? Oh, 8 or 10, ma'am. Mga ganun. 10 years Anong old. pangalan ni Lola? Lola pa rin po. Lola pa rin. Oo. Eto, para sa iyo, ano yung Jesus Nazareno sa buhay mo? Kasi 'di ba, ang mga kapwa natin deboto, and ako rin kasi deboto ako Yes ng po. Jesus Nazareno. Meron tayong kanya-kanyang representation niya sa buhay natin. Para sa iyo, ano yun? Ma'am, para sa akin, ang Jesus Nazareno, isa yan gabay. Gabay na tumutulong, gabay na nag-uudyok sa atin na lumapit sa Kanya. Yan mo. Ang ganda kasi bata ka pa eh. Rickson, ilang Yes po, taon ka 32 years old lang po. 32 ka lang and yet nagsimula ka na mula nung 10 years old. So basically parang 22 years ka na Yes po. talagang deboto, Yes po. no? Ano yung pagsubok na pinagdaanan nyo bago kayo naging deboto ng Jesus Nazareno? Nung pagsubok na pinagdaanan ko po, yung bata pa po ako, yung galing po siya sa father ko. Yung father ko po kasi naging deboto siya ng Jesus Nazareno 1994 po. Nanganak po yung mother ko, 10 po kaming may case na sakit na ganun, ma'am. Tapos namanata lang po yung tatay ko sa Jesus Nazareno. Ang pinanata lang po niya na gumaling lang po ako. Yung simula po nung 1994, ma'am, hanggang 2004, yun po, tinuloy-tuloy ko lang po yung panata ng tatay ko. Oo, na kasi kadalasan talaga ang kwento ng mga deboto ay parang halos mawala sila ng pag-asa. Opo. At syempre dumating sa buhay nila ang Jesus Nazareno at para bang nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Ano yung panata sa Jesus Nazareno mo at yung pagsama mo sa traslasyon? Ano yung parang sinasabi mo sa kanya na, okay, Jesus Nazareno, ito yung pinapanata ko sa'yo, ito yung nilalapit ko sa'yo. Ma'am, ang panata ko lang naman dyan yung ano yung nabuhay po ako, yung panata ng tatay ko, na pinuloy-tuloy ko, na hanggang ngayon. Ngayon po, inihiling ko, magandang buhay, maging maayos yung pamilya ko, yung ma'am. Oo, totoo yun. Alam mo, minsan, inaakala nila simple ang paghingi ng mabuting buhay Yes po. at magandang pamilya. Pero isa yan sa mga pinakamahirap ma-achieve, di ba, Sobra, sa ma'am. buhay dahil marami talaga tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. Paano nabago ng Jesus Nazareno yung buhay mo bukod dun sa gumaling ka? Nabago po ng Jesus Nazareno yung buhay ko. Simula po nung humiling po ako sa kanya, nung na-mild stroke po ako. Na-mild stroke po ako Ilang sa taon ka nun? 22 years old po. Oh, grabe, no? Sa Saudi Arabia po ako na mild stroke. Tapos, Bakit ka doon inabutan? hindi ko rin po alam ba't ako doon na-stroke eh. Pero napauwi po ako dito. Nung pagka-uwi ko po dito, ano po nga talagang itong kamay ko na agano na po, naangiwi na ako. Hindi na po ako makapaglakad. Siya lang po, araw-araw hinihiling ko sa kanya, pagalingin niyo ako, tulungan niyo akong gumaling. Pag gumaling ako, Ama, talagang lahat ng kalakasan ko, bibigay ko. Tutulong ako tuwing kapistahan mo. Yun po. Bukod dun sa paggaling mo, nakaranas ka ba ng iba pang mga himala or miracles, ika nga, ng pagbabago sa buhay mo na inuugnay mo syempre sa Jesus Nazareno? Yung unang-una po, yun, yung nabuhay po ako nung bata ako. Pangalawa po yun sa Nazareno. Tapos nung yung father ko po na muntik na po dating, bago po siya mamatay, humiling po ako sa kanya, nabigyan po ng isang pagkakataon
Nakasama ko po yung father ko ng mga 1 year mahigit pa po. Oo. Kumbaga, every time na meron kang hinihiling sa Poong Nazareno, ay para bang laging napagbibigyan. Yes po, yes po. Bakit hindi, kasi ito, hiwaga din to sa akin. Yes Kasi po. ang translasyon po ay hindi madaling gawin. Opo. Ito ay parang pagpapanata, mainit, minsan inuulan pa, Yes po. dire-diretso. Napakarami pong buntol talaga ng tao. At di ba, ano pa yan eh, gumagalaw pa. Kumbaga parang umiindayog pa. Opo. No? Ito, gusto kong malaman, bakit sa palagay mo ang mga debotong kagaya natin ay hindi tila ba nakakaramdam ng paghihirap o yung pagod sa pagsama sa translasyon? Palagay ko ma'am kasi ano yan eh. Yung pagsama sa translasyon ma'am parang isang panata mo na yan eh. Lahat po ng namamanata, yan ang hinihiling. Pag nakahawak nga po ng lubid, nakahawak sa kanya, parang sobrang refreshing po ng pakiramdam na walang pagod, walang hirap na nararamdaman. Yun po. Rexon, siguro panghuli na lang, Yes meron po. ka bang mensahe na gustong ipahatid sa mga kapwa mo deboto at para dun sa mga hindi pa deboto, meron ka bang gustong mensahe sa Sa mga kapatid ko pong deboto, sana po maging maayos at maging matiwasay po yung ngayong translasyon. Deboto lang nakakaintindi sa kapwa niya deboto. Totoo yun. Rexon, maraming salamat salamat. din po. At sana ipagpatuloy mo ang iyong panata. Opo. At maraming blessing pa ang mapunta Thank you sa iyo. po. Thank you, Thank you Rexon. po. At sa mga kapatid po natin, kung gusto nyong i-share ang inyong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, pwede po kayo mag-private message sa amin dito sa Facebook page po ng Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.